Alamin po natin kung ano ay yung mga paraan para alagaan ang ating fur babies. Ngayong tag-init, paano po natin malalaman kung yung ating alagang aso o pusa ay init na pala? Naiinitan na. So definitely yung kanilang body temperature mas mainit kasi kesa sa atin eh. So their normal body temperature ranges from 38 degrees Celsius to at most 39 degrees. Usually kapag sa clinic pag more than 39.2, 39.3, medyo slight feverish na yon. So fever sa kanila is 39.5 and up. So talagang mainit, 'di ba? Sa tao parang nagka-convulsion na 'yon eh. Ang normal natin na temperature 36, 37, 'di ba? Pag may sinat na yung mga bata, the kids, tayong adults, pagka nag-37.5, medyo mainit na yung pakiramdam natin. Sinat na. Yes, Opo, oo. oo. So sa animals, especially dogs and cats, mas mainit yung kanilang body temperature. So kung tayo, with the environmental temperature ay feeling natin, 'di ba? Naiinitan na tayo. Pag lumabas tayo, talagang hindi natin kaya yung araw na talagang nakabilad tayo for even 5 minutes, hindi natin 'yan kaya. So, sa kanila, mas mainit pa yung nararamdaman nila. So, kailangan lagi natin ipoprovide sila ng water. Tapos, yung time na pinapalabas natin sila for their walks, their exercises, yung kanilang private time. Kasi 'di ba may mga dogs na sanay na nagwo-walk para mag-poop and mag-pee. Kailangan early morning, not later than siguro, actually, Ma'am Nina, Migs, yung 8 in the morning, mainit na talaga yon. Mainit na siya. Actually, hindi na siya healthy pagdating na ng sun. 7, parang Ayan na. napansin ko, pagpatak ng 7 a.m., mainit na. Yeah. Malupit na yung sikat ng Oo. araw. In the afternoon, ganun din naman. Dati, kapag 3, medyo malilim na yan. Pero ngayon, kapag 4, mainit pa. So, sometimes I advise na if they have to walk their pets, lalo na yung mga dogs, no, or the ones that are brachycephalic, ito yung mga breeds na medyo flat yung face, 'di ba? The bullies, the bulldogs, the Frenchies. Short nose? Yes, oo, yung mga flat yung face. So, mas maganda na early in the morning, siguro mga 6, not later than 7 in the morning. Tapos in the afternoon, siguro 5 p.m. onwards. Tsaka na nila i-walk. Sometimes nga yung 5 p.m., mainit pa yung yung lupa. kalsada eh. Oo, Oo. oo. At tsaka nagre-reflect pa sa atin, 'di ba? Sa tao, nagre-reflect pa sa atin yung heat from the whole day na mainit talaga yung araw. Opo. Within the day, Doc, paano po magkukul ang kanilang mga body temperatures? So, our dogs and cats, hindi sila nagpapawis or nagpe-perspire tulad natin. Yun yung ating cooling off, 'di ba? So, for the rest of the day, pwede na indoor sila. Kawawa talaga, Ma'am Nina, yung mga yung mga pets na nakatali lang sa labas ng bahay or naka-cage sila pero may yero tapos may direct sun. So, kailangan yung mga kennels, 'di ba? Strategically positioned din siya in the house na hindi naman may direct sun during the noontime o kaya yung peak talaga na mainit, ano yan after lunch eh, 'di ba? 2 p.m., 3 p.m. sobrang init yan. So they can position the kennels na hindi directly na tatamaan ng araw na mahabang oras, or they can, if hindi naman nila kaya talaga, kasi some, 'di ba, they keep indoor yung mga pets. So, best na indoor, tapos, hindi, away from direct sun, tapos, may water lagi, kailangan fresh yung water. Syempre, may mga dogs na maaarte din, Ma'am Nina, lalo na yung mga cats, Migs, no? Kapag yung kanilang water bowl ay hindi parang fresh lagi or hindi malinis, hindi rin nila yun iniinuman. So, kailangan, sa cats pa nga, specialized pa yung iba, naka-fountain. Yung parang continuously flowing. Bakit So, gusto yun ng cats? yes, kasi parang it encourages them na, clean water to, fresh water to. So, yung parang Psychological. behavior nila. Yes, oo. Okay. And meron po ditong comment na kapag napansin mo na hinihingal daw yung aso mo, baka nahi-heat stroke na. Ano po ba yung sintomas ng heat stroke, Doktora? So, kung sa hingal, yun yung way nila to cool down.
Kaya sila nagpapant. Pero kung excessive na to a point na napapansin nila, 'di ba yung dila, dapat ano yan pinkish yung kulay. Pero kung talagang hirap na huminga, ano yon, yung talagang hinahingal na talaga, at napapansin nila na nagpa-purple or nagsacyanotic na yung tongue or mucous membranes ng pets, yon, you can tell na possible talaga na nag-heat stress na yung animal. So, on top of that, yung lethargic na siya, yung talagang bagsak siya, hindi na niya kaya ibuhat yung sarili niya, yung lupaypay na siya. So, bago dumating doon, syempre, bakit aabot doon? Hindi na na-oxygenate properly yung katawan kasi nahihirapan ng huminga yung pet. Ibig sabihin nun, Doc, medyo extreme na yun Yes, extreme na siya. Oo. So, kung napansin nyo na nagpapant, ibig sabihin, nagko-cool down na yung inyong pet. Ibig sabihin, medyo nakakaramdam na yan ng init. So, pwede nyo silang tapatan ng, di ba, merong mga, electric fan, and then yung mga coolant, yung cooler na electric fan. May mga ganun kung hindi naman talaga, parang water with the vapor yun crisis, Oo, tama. mahal talaga magiging mahal na ang kuryente. So, yung air conditioning, medyo challenge yan. Hindi naman para sa lahat ng mga kababayan natin. But they can use yung mga coolant, yung nilalagyan ng ice para cool air yung nagfo-flow sa bahay or properly ventilated yung bahay, well circulating yung air. 'Di ba? Pwede sila magbukas ng bintana, ng pinto, pwede nilang itapat yung kanilang mga electric fans doon sa mas maganda yung source ng air para nagsisirculate ng maganda yung air sa loob ng bahay. Kaya ayan po, wag nating kakalimutan yung ating mga fur babies kasi pati sila ay prone rin ngayon high risk, High risk. dahil sa mainit na panahon. So, Doktora, bilang panghuli na lang, mensahe at tips para sa ating mga fur parents ngayong tag-init. So, pwede natin na i-cool down yung ating mga pets sa ating bahay by providing, syempre, yun na nga, uulitin ko, no, water is really good. Rehydrate, kasi nadidehydrate din sila with just the heat of the sun, no? So, pwede rin tayo mag-provide ng cooling towels, yung mga malalamig na towels, pwedeng From hindi the na, ref, yes, diba? hindi naman necessary na ice, pero Good may mga iba na gusto talaga na naka-ice. Ice, oo. May Oo. mga ice. Pero meron din naman yung mga cooling mat na parang gel-like yung mat, they can put Tapos in malamig. tas malamig. Yes, so that's one. And then yung bathing, so siguro mas i-encourage natin na i-bath nila yung kanilang pets regularly. Hindi naman necessary na full body bath, pero yung mga inguinal spray, area, spray? yung singit, pwede with alcohol or cool water. Pwede rin nilang spray yung mga singit or paws ng kanilang mga pets. So, pwede pure alcohol? Kasi meron siyang evaporative na cooling effect, yes, diba? yes, oo. Pero sometimes, hindi rin naman nila gusto kasi pag nadilaan nila, meron siyang hindi magandang lasa, Lasa, diba? opo. So, pwede namang cool water lang ang spray din. Tapos, syempre, ilayo natin sila sa direct sun. Yun Yun. talaga. Yes. Oo, lalo na po yung mga nasa labas ng bahay po ninyo, nakatali or nakakulong, sana nga po maitabi po natin sila at mailagay Kahit sa yung mga tama. nagbi-beach, di ba, Ma'am Ay, Ninya? oo, marami akong Kasi yung nakita. sand, mainit Oo. mainit talaga. Oo, tas kita ko nakalabas na yung dila. So, Pag they can ganun- wear protection Oo. sa paws. Ayun. Pwede din. Oh, okay. Kaya yung iba para may sapatos. sapatos. Shoes, oo. Kasi mainit. Mainit Diba, talaga. kahit tayo di ba? Hindi ka naman magbi-beach ng Ah, talagang napakainit ng, kainitan sand. na hindi mo Oo. O sakali. malalakaran. Literal sakali. Hindi ka naman magpapakasakali. Ganun din po sa mga Ganun aso at din sa pusa. mga dogs. So, Ayan. Ayan. Okay, Doc Z, maraming salamat. Mabilis pero marami po tayong natutunan. Yan po si Dr. Zara Rosuelo, ang ating vet ngayong umaga. Thank you, Doc. thank you. Thank you.